Pilipinas, ako po Sen Yui ng What's News. 5-year franchise na hiling ng piston, pwedeng ibigay ng LTFRB. Bukas umano sa negosasyon sa 5-year franchise para sa jeepney operators ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ito ang pahayag ng LTFRB habang nasa kalagitnaan ng transport strike. Ngayong araw, Lunes, ang umpisa ng 3-day transport strike na sinasagawa ng pinagkaisang samahan ng mga chopper at operators nationwide. Saad ng ahensya, pwede daw ibigay ang 5 years na hinihingi ng piston kung kasama sila sa modernization program. Sa kasalukuyan, may 1-year provincial authority na ino-offer ang LTFRB para sa mga jeepney alinsunod sa modernization program. Ang deadline para sa consolidation process ng mga public utility vehicles ay sa December 31, 2023. At para pag-usapan tungkol sa balitang yan, makasama natin ngayon si Yeri, Gama at Popoy. Yun. Ano ba yung... medyo para sa akin medyo tuso yung dating ng LTFRB dito. Kasi ang pinangako lang nila, maaari nilang pagbigyan. Hindi nila sinabing gagawin nila. Kasi nga, ang deadline na ng modernization program, itong December na to. Pero, hindi pa kasi lahat ng mga operators ay nakapag-consolidate. Pag sinabi consolidate, gumawa sila ng kooperatiba para, kumbaga, tawag dito, makayanan nila yung bigat ng gastos doon sa bawat isang unit. Kasi nga, doon sa modernization program, hindi pwede na maliit sa 10 o kulang sa 10 yung units ng isang operator. Wala namang ganung laking halaga ang mga tao lalo na sa panahon ngayon. So ano yung solution ng government is bumuo kayo ng kooperatiba. So sa co-op, pag accredit kayo as a cooperative, pwede kayong mag-loan sa pamahalaan. Pero may interest pa rin yan. Ngayon, hindi kasi ganun kadali yun. Siguro naman kayo, na-experience kayo dun sa mga kino-cover nyo sa clients nyo, di ba? Yung pagbuo ng cooperative. Actually, ina-approbahan pa yan ng kung saang lugar yan. Bawa, yung Sangguniang Bayan, di ba? Kasi i-acknowledge yan. Kapag hindi yan in-acknowledge, wala. Hindi kayo makaka-receive ng mga benefits sa cooperative and kasama dyan yung funding. So, ang hiling ng piston, bigyan pa sila ng time. 5 years ba? Sinabi ng piston. Kasi nga, hindi ganun kadaling bumuo ng at magkabal ng pondo. 5-year yung na-request ng piston na para sa franchise. Tapos, yun nga, sabi ng LTFRB, pwedeng ibigay basta sumali sa modernization program. Yun nga, medyo tuso yun. Kasi, once na sumali sila sa modernization program, kung ano man yung inilalaban ng piston o ng iba pang mga transport group, ay bibitiwan na nila yung Pero hindi lang naman kasi usapin ng modernization program yung nilalaban ng piston. Isa dyan is yung tawag dito. Alam niyo naman siguro yung issue doon sa mismo modern type jeep na hindi pabor doon sa mga sa mga operator kasi nga una mahal, tas walang option. Hindi naman din pinapayagan tong mga although merong lumabas nito nakaraan, di ba? Yung pwede daw yung mga lumang yung mga traditional jeepney pero yung engine ay papalitan ng Euro 4 ba? Euro 5? Euro 5 ata. Nagugulan ako kasi dati ang pagkakaalam ko Euro 5. Alam ko nga Euro 5 Pero ito bang sa yung mga jeepney ba na papalitan? Nationwide to lahat pati sa mga probinsya? Supposed to be, Kasi may sa probinsya kasi may tinatawag ng multicab hindi jeep Kaya inisip ko kung considered ba yun na Alam Hindi, iba yung Hindi, iba multicab. kasi makina ng multicab. Mga modern na yung makina ng Tsaka meron naman din mga pag sinabi natin kasing jeepney, halimbawa dito sa Bulacan, lalo na particular sa Malolos, meron kayong tinatawag na karatig, di ba? Yes. Mini type jeep yun. Pero makakasama yun sa sa jeepney modernization kasi nga yun yung
pampublikong transportation na 4-wheel sa sa bayan na yun. Siguro kapag yung halimbawa yung iba yung mga tricycle di yan kasama kasi dati meron na yung from single stroke to ano ba yung 2-stroke to 4-stroke. 2-stroke ba? 2-stroke yung mga Dati? tapos na syempre nag-upgrade ng Finase out yung mga Euro 2-stroke. 3 yung sa sa motor. Tapos nagpalit sila ng 4-stroke para walang usok. Pero kasi yun, mas madali yun dahil kahit pa paano, mas maliit yung gastos. Yes, kasi hindi naman ganun kamahal. Actually, mas mura pa nga ang mas mura pa ang... Hindi, kasi makina lang yung pinag-uusapan. Oo. Di ba? Pero ito kasing sa jeepney modernization, yung buong look, yung buong capacity, yung buong laki, yung dimension ng ng jeep yung mapapalitan. Yung sinasabi mo na papalitan lang yung makina. May ganun bang Yun nga, parang isa yun sa mga pwedeng technically kasi pero still hindi naman din ganun kadaling humanap ng yun lang. Yun lang Oo. problema. Hindi ka madaling makakahanap ng makina. Pero tsaka yung pambili nun, hindi naman mura yun. Di ba? Lalo pat minimum may 10. Tsaka siguradong maraming maghahanap nun. So yung demand niyan tataas. Syempre, yung presyo mas magmamahal. Kasi nga biglaan eh. Pero pagdating na sa sa modernization, sa tingin mo ano mas feasible, yung magpapalit ng makina o yung itong ginagawa nila na sapuan ang kailangan? Depende kasi yan dahil wala pa tayo doon sa time ng deadline. Malalaman natin yan doon sa pag in-implement na yan. Ang problema kasi dito sa atin sa Pilipinas, minsan may mga batas na magandang pakinggan in theory. Ito nga yung medyo qualms ko doon sa ibang mga lawyers na masyado nilang pinangahawakan yung nakasulat, yung written law, pero hindi nila masyadong pinapansin yung paano ba siya ina-apply. Alam niyo naman, nakikinig ako kay Atty. Libayan, kay Atty. Claire, etc. Pero minsan, we disagree. Kasi halimbawa, issue sa labor, sinasabing meron ng law. Yes, meron ng law. But yung implementation, doon may problem. Kasi hindi na-implement ng maayos. And hanggat hindi pa nangyayari yung deadline, hindi talaga natin malalaman kung ano yung gagawin dyan. Na itutuloy ba talaga yung pagpayag ng na yung mga lumang jeepney magpapalit lang ng makina or totally i-phase out yung mga lumang jeepney. Irregardless kung naglagay sila ng makina na specified ng modernization program. Pero tingin ko wala pa rin yan, sasablay pa rin yan. Kasi sa tingin ko kasi mas gugustuhin ng mga mayayaman na nasa pamahalaan yung modernization program na totally papalitan kasi mas kikita sila dun. Technically. Una, mababawasan yung kompetensya nila. Ay, nako. Alam naman natin na ginagawang negosyo yan ng mga nakaluklok. So, wag na tayo maglokohan dun. Kaya lang, ang laking problema sa transportation. Ngayon pa nga lang, wala na masakyan mga tao. Tandaan natin, di ba pag napalitan ng modernization yan, syempre yung bayad din sa pamasahe. Oo, panigurado, tataas din yan kasi babawiin yung gastos and ito pa inaalala ko kasi nga ngayon wala pa yung modernization, di pa umaarangkada yan, nababawasan na yung yung dami ng mga chopper. Ayaw na nilang bumiyahe, di ba? Dahil nga una, mahal yung mahal yung mahal yung gasolina, yung crudo, yung spare parts. Tapos wala na rin masyadong mananakay. Kasi kahit yung mga mananakay, ayaw nang bumiyahe dahil may online naman daw minsan. pamasahe lang ubos na eh. Oo. 'Di ba? Laki ng pamasahe ngayon. Yung iba naisip na, di ba, yung imbis na pamasahe mo, di ba, magpapa-online delivery. Ang doon na lang nila, tinatransfer yung pamasahe doon sa pandelivery. Paano yung sa shipping?
Tsaka yung modernization sinasabi. Ang ganda lang pakinggan eh. Oo, maganda pakinggan. Pero isipin nyo, yung SIM card registration, ang ganda lang pakinggan ng times na. May nangyayari ba? Wala. Yung yung national ID natin. Hanggang ngayon, Maasa may ba kayo? nangyayari ba? Wala din. So, nagiging modern. Technically modern naman talaga ginagawa mo. Pero nagkakaroon pa rin ng supply pa rin yung kinakalabasan. Kasi nga, wag tayo sunod ng sunod kasi hindi lahat ng naiisip nila para sa ikabubuti natin. Wag tayo sunod ng sunod, kailangan gamitan natin ang sarili nating isip kasi yung mga nasa pamahalaan, puro sariling interest lang nila iniisip nila. Negosyo ang May- tingin nila eh. May nabasa nga ako sa habang titingnan ko yung mga articles nito. May mga nagko-comment na bakit daw pinagbibigyan yung mga yung mga request ng piston, masyado daw binababy, mga gito ganyan. Kasi nga, mga walang naiintindihan doon sa issue kasi hindi nila pinag-iisipan din yung sunod nga lang ng sunod eh. Halimbawa, di ba nila naiisip na mas lalong hihina yung public transportation kasi nga probably yung mga nagko-comment na ganyan hindi pa nila nararanasan yung talagang halimbawa, nasa computer lang, padly delivery lang, ganun. Madali kasing magsabi kapag hindi mo naiintindihan at pumapanig ka lang dun sa mga script ng mga nakaupo. Pero, kapag naman pinaliwanan mo, sige, paano yung inner workings yan? Yung Maharlika fan nga, di nila ma-explain kung paano kikita pamahalan dun. Diba? So, huwag sunod ang sunod at gamitan na mas malawak na pangunawa. Kasi, hindi magrereklamo yung mga taga-piston kung walang maapektuhan na malaking porsyento ng mga drivers and operators. And sila mismo din, sila yung sila yung nasa public transportation sector. Sila yung mismo nakakaranas. Hindi yung mga secretary, undersecretary, mga senador, mga kongresista kasi sila ay hindi nagpa-public transport. Naramdaman niya sa kailan ba start ng mismo paggamit ng mga bagong And tayo, may nakikita na tayo sa ibang lugar. Kahit sa Pampanga, meron na sa Maynila. Pero yung deadline nga is itong December na to. Next year. Kailangan lahat ay sumunod na. So, mararamdaman niya ng mga commuters Masakit yan. pagka 2024 na, nako. So, yun. Sa iba pang update patungkol dyan, abangan po natin at para po sa iba pang Tapos ito pa pala. Naalala niyo yung pinost ni Sarah na ihanda ang ating mga sarili sa panahon ng taghirap. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi nila ipe-prevent yung taghirap at i-brace yourself. Ay. So yan, para sa iba pang balita, manood lang po kayo ng What's News sa FTS Media NCA. At abangan niyo po yung pa naming update patungkol dyan. At yan po ang ating What's News.